Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Ang sabi ng choir, God of wonders, the wonders of His hand. Hindi natin malimitahan yung kamay ng Diyos. At saka hindi natin pwedeng harangan yung mga bagay na pag ibibigay ng Panginoon sa atin, talagang maamis ka. Tayo po manalangin. Amang banal at makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang Diyos. Kayo po ang may-ari ng mga buhay po namin. Wala po kaming mga bagay na ipagmalaki sa inyo, Panginoon. Wala po kaming mga bagay na maaring itago sa isip, sa puso namin. Ang lahat ng mga bagay, Panginoon, ay nakita niyo sa buhay namin. Sometimes we are unprofitable. Madumi. Hindi pa pagkatiwalaan yung mga buhay namin. That you are worthy of honor. Sa hapong ito, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa na mangusap, Panginoon, ng inyong salita. Itago niyo po ako sa pulpitong ito na kayo po ang mapuri sa buhay namin. Hindi po namin makakalimutan ng mga bagay na ipinagkaloob niyo sa aming Panginoon. Isa lamang kaming basahan na pinagkatiwalaan ng inyong biyaya. Sa hapong ito, Panginoon, you are worthy of honor sa buhay po namin. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Humiling po kami ng kaunting oras na manahimik, na magbigay pansin sa mga bagay, Panginoon, before pa mawala ang lahat sa buhay namin. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Diyos at kapagligtas. What the people say? Amen. Amen. Ako po ay naaamis sa mga buhay-buhay habang maraming special number dito, habang kumakanta sila na tagos sa puso, ay may mga bagay talaga na hindi natin maiwasan at hindi natin pwedeng pigilan. Kasi sabi ng Panginoon, I will not forget your work and labor of love. Basta ginawa mo ng taos-puso sa Panginoon, darating at darating yung mga bagay niyo. Amen? Are you happy this afternoon? Amen. Hilingin ko yung panahon nyo sa kaunting panahon. So maybe 30 minutes. Okay lang yun? Kaunti lang naman. Mamaya na kayo mag-Facebook, mamaya na kayo mag-chat, mamaya na kayo matulog, mamayang gabi. Kasi hindi naman ngayon talagang itutulog. Mamayang gabi pa. Okay? At saka, bigyan nyo rin halaga. So, congratulations sa PBBC Brookside for 24 years. Aba, pag tiningnan mo yung 24 years, maraming nangyayari na hindi maganda. Marami ding nangyayari na maganda. Isipin mo. Pero parang may tinitingnan ako, Pastor, parang kulang. Naanak ko si Pastor Jason, late pa siguro. Andyan siya? Ay. Pero sabi niya, nag-text sa akin eh. Sabi niya, Pastor, malilate ako. Kaya, ako'y natutuwa at saka naiinis. For 24 years. Mayroon kang kabiruan, kalukuhan. For 24 years. Dati talagang kumplito pa kayo. Ngayon yung iba talagang wala ng buhok. For 24 years, isipin mo yun. Pero talagang ito ay victory sa bawat isa. Isipin mo, sa isang tao
na nagbigay buhay sa gawain ng Panginoon. Ito kayo ngayon. Oo. Joselito Alcala. Kung hindi siya nagbigay ng buhay niya, iwan ko kung saan kayo ngayon. Diba? At saka ako, iwan ko kung dito ako ngayon. Malay mo, nasiraan na ako ng bait. Hinuli na ako kasi nagbinta ng mga shabu, mga ganon. Hindi natin alam. Diba? So, ngayon nakikita nyo talagang, I don't know. Kasi nandito kayo, I don't know your motives, I don't know your motion, I don't know everything. Pero ito, pag nilang po, sabi ng awitin kanina, God of wonders. Isipin mo yun, for 24 years, maraming mga bago, maraming nai-excite, maraming nagkukumit, marami na rin nawawala. Okay lang yung nawala ka talaga sa gawain na nagsakripisyo. Pero yung nawala ka ng landas, yun ang mahirap. Amen? So I need your time, I need your presence, I need your heart, I need your heart, I need your mind, I need your presence. Amen? Ano tong nakikita niyo sa harapan? Sa inyo galing yan. Baso. Tama? Okay. Pangalawa. Sabi kanina ni Pastor Donald, yung tubig. Yung kumuha ng tubig, bumili pa sa Santa Lucia. Kaya ako nagdala ako ng tubig. Ganun lang yan. Sabi nyo kanina, baso. Pangalawa, ano tingin nyo sa baso? Baso na puno ng tubig. Tama? Okay? Yun ang pangalawa. Kanina pa ako inuhaw, ang dami ng special number. Oo. Sabi nyo kanina, baso to. Tama? Nung nilagyan ko ang baso ng tubig, anong tawag? Baso na puno ng tubig. So ngayon, anong tawag nyo dito? Sa English, anong tawag doon? Empty. Empty. So ibig sabihin ng empty, galing yon sa may laman. Ano? Okay? Ibig sabihin ng empty, galing siya doon sa may laman. Okay? Kasi kanina sabi nyo baso. Ngayon pinuno ko. So ngayon, tatawagin natin na baso na empty. Yung text na yan, rooted and built up, hindi yan para sa mga unbelievers, hindi yan para sa mga lesbian, hindi po yan para sa mga taong walang pakialam. Yung salita na yan, para yan sa mga Kristiyano. Amen? Para yan sa mga Kristiyano. Itong basong ito, kasi kanina, ang sarap ng yung sineriba ng kanta. O, yung sineri ng kanta, sabi nyo kagad, ganitong panahon at ganitong oras, masarap matulog. Tama? Pero pag natulog ka, itong basong ito, nandito tayo para sa salita ng Diyos. Basahin ko ng sandali, 2 verses. Colossians chapter 2, verse number 6 to verse number 7. Colossians chapter 2,
verse number 6 and verse number 7. Amen? Parang nasa time tayo ngayon na nandoon yung henerasyon na parang nakukonfuse tayo. Tama? Nakukonfuse tayo. Kasi maraming magagandang lalaki ngayon. Magandang lalaki. Sana sabi, magandang lalaki. Nung tumayo na at saka lumakad, magandang lalaki. Nakukonfuse tayo. Oo. Magandang babae. Magandang babae. Preacher na rin. Pag lumakad. Confusing ba? Di ba nangyayari sa Kristiyano yan? Na sometimes, nakukonfuse tayo. Kristiyano ba talaga to o ano? Tama? Sometimes, nagtatanong din sa sarili natin na, ligtas kaya ako? Dumating na ba sa isip niyo yun? Dumating na? Kasi pag pumunta ako sa church, para ako yung pinag-uusapan. Parang nawawala ka sa sarili ba? Ganitong panahon yun. Confusing. Hindi ko alam kung talagang nakikinig ka at nakatingin ka sa akin. Di ba? Kasi may, I observe, Pastor, na yung lugar na ito, ang tao napakasipag. Ang lahat ng tao dito sa Manila, Pastor, napakasipag. Oo. Sobrang sipag sa trabaho, sobrang sipag sa pag-i-invest. Di mo alam kung talagang totoo sa'yo. Hindi mo alam. Nandoon din nag-uusap kayo, habang nag-uusap kayo, meron siyang, okay po, okay. Na-deliver na. Confusing. Amen? So, ang team hindi po nagkamali. Kailangan natin magiging rooted. Not only root, but it becomes rooted. Alam mo, yung mga kahoy doon sa bundok, yung talagang matatandang kahoy sa bundok, kinukuha ng mga engineer yan. Yung rooted, yung gandang ugat, ang magagandang ugat, talagang pinuprusin nila, nilalagyan ng mga langis, pagagandahin yan. Ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, and then bubuhusan ng oil na maganda. Nakikita niyo yun? Iba yung bili, iba yung value ng ugat na yun. Oo. Oh. Not only to become rooted, but it different terms, build. Pero hindi doon nagtatapos na kailangan mo mag-build. But it becomes up. Kaya sabi ko sa inyo, God is a God of wonders. Oh. Napakagaling. Napakagaling ng Panginoon. Pag maintindihan natin ang mga bagay. Okay? So ngayon, nandito ka, hindi ko alam yung pag-iintindi mo. Hindi ko alam yung motive mo. Okay? Malay ko, pagod ka. Malay ko rin may iniisip kang iba. O kailangan mo to. Hindi kita dinidiscriminate. Hindi kita minupula. Okay? Hindi kita binibrainwash.
But the Word of God speak to your heart and mind, malaking ibig sabihin to sa'yo. Oh, maraming pastor na nadidinig natin, but sometimes hindi natin binibigyan ng significant yung mga mensahe sa buhay natin. Okay? In Colossians chapter 2, verse number 6 and verse number 7, sabi dyan, as ye have therefore received Christ Jesus, the Lord, so walk ye in Him. So walk ye in Him. Number 7, rooted. Look at this. Kakaibang salita. Rooted and built up in Him and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Abounding therein with thanksgiving. Ang salitang papasalamat, hindi maubos-ubos. Hindi maubos-ubos. It is talking about the Christian life. Tingnan niyo yung mga tao sa gilid na yan. Akala niyo picture-picture niya lang? Hindi picture-picture yan. Buhay yung binuwis nila. For 24 years, itong taong ito, ginugol yung oras niya. Binigay yung buhay niya. Isipin mo, napakalaking halaga. Oh, ilang taon na po kayo, Pastor? 53. For 24 years. Kailan yung birthday mo, Pastor? August 15. Nakapag-isip ka na, ilan tayo ngayon dito? Ilan tayo? Make it 100. Masama ba ang loob mo? For 24 years? For 24 years. Sa isang tao, for 24 years, magaan ba, mabigat sa'yo pag binigyan mo ng 1,000 sa birthday niya? For 24 years. Ikaw, masama, pastor, yung loob mo? Sa birthday, bibigyan ka ng isang membro ng 1,000 pesos? Masamang loob mo? Okay na yan? Abounding with thanksgiving. Right? Abounding with thanksgiving. Papasalamat mo sa Panginoon yan. Oo. Sa isang taon, yung 1,000 mo, nako. Diyan ka lang sa junction yan. Oo. 3 things. Amen? To become rooted and built up in Him as a Christian. Okay? Ngayon, Kristiyano ka. Dapat alam mo ang mga bagay o mga pribilehiyo bilang isang Kristiyano. Okay? Okay? Tandaan natin mga kapatid, ang pagka-Kristiyano maganda. Tama? Pero sometimes, hindi rin maganda. Tama? Sometimes, yung buhay Kristiyano, ganito yun. Sometimes, Brad, ganito yun. Sometimes, it is better to understand than to be right. Subukan mo maging tama. Walang pupunta dito. Subukan nyo maging tama. Wala kang madadala. Ano yung pastor?
Hindi lahat ng oras pagpapala. Kuha nyo? Meron ding panahon ng pagpapalo. Oh. Kaya nandito tayo ngayon dahil po because God is a God of wonders. Nandito lang tayo ngayon. Nakarating tayo ng 24 years sa biyaya ng Panginoon. Sa biyaya lamang ng Panginoon. Huwag ko na i-elaborate, huwag ko na i-expose sa mga bagay na ito. Sabi dito sa verse number 6, as you have therefore received Christ, number 1, it's commencement. Commencement means, the definitions of this word, commencement is to begin. Commencement, it means to start. Nung tumanggap ka sa Panginoon, doon nagsimula yung trials, trouble ng Panginoon sa buhay natin. Tama? Sino hindi nakatikim ng trouble? Alam niyo bang trouble? Andyan na yung trahe, andyan na yung pera, andyan na yung catering. Yung ikakasal, wala pa. Malaking trouble yan. Oo. For how many years people expect for your relationship na kayo talaga? 5 years, 10 years, 15 years, akala ng mga tao sa paligid mo, kayo talaga. Oh. Biglan lang, bakit puti yung kasama mo? Bakit yun? Sino yun? Malaking trouble yun. Isipin mo. Napakahirap. Napakahirap. Oh. Kasi ang Panginoon natin mga kapatid, hindi naman siya robot. Hindi naman siya option. Hindi naman siya object. Okay? Hindi siya option, hindi siya object. Mag-object ka ba? Hindi. He is a King of Kings and He is the God of wonders. If you say, the wonders of His hands. Tama Sir Jomar? Ngayon lang ako sinabihan ni Pastor, mag-speaker ka mamaya. Oh. Sabi ko, pero bahala ka na. Oo. Kasi itong barong na ito, hindi naman dapat dito. Sa kainta to. Kaya napasubo ako, trouble. Trouble to. So dapat hindi mo na ito makikita sa sa Friday o something. Trouble to. Trouble to. Mapapasubo ka talaga. Wala kang budget. Tapos may biglang sticker sa'yo. Saan nakukuha ng panglabjit? Malaking trouble yan. Oo. Oo. At Ma'am Lisa, Juarez, pupunta ako doon sa Sunday, ha? Pupunta ako doon sa Sunday. Ngayon lang na-announce. Sabi ni Sister Lisa, trouble yun. Trouble yun. Oo. Ngayon, magandang tawa mo kasi nag-uumpisa pa tayo. Tapos kainan mamaya, uwi na. Sabi mo sa mga, tingin-tingin sa mga tao kung sino malapitan mo. Wala akong pamasahe, ah. Malaking trouble yan. Lapit kayo kay kay Pastor Ray. Trouble yun. Apakatindi yan. Okay? As you receive Christ, it means a commencement. Means, what it means, commencement. Sa pagtanggap mo sa Panginoon, we need to admit, we need to accept, and we need to embrace everything. Wala kang makakawala.
Bakit po tinanggap po natin ng Panginoon? Sino sa inyo ang hindi tatanggap sa Panginoon? Subukan nyo. Baka nandito kayo dahil sa maganda, dahil sa pugi. Mahirap yun. Lahat tayo nagsasabi, pag hindi ka tumanggap sa Panginoon, pa-impyerno ka. Pag hindi ka tumanggap sa Panginoon, talagang ganito mangyari sa'yo. Oh, di ba, common yon, kailangan natin ba tanggapin ng Panginoon? Kailangan natin ba tanggapin ng Panginoon? Tama? Walang magsasabi, magsusulwining ka, uy, huwag ka tumanggap sa Panginoon. Huwag. Malagay sa peligro yung buhay mo. Tama? Kasi lahat ng mga apostoles, lahat ng mga prophets sa Old Testament, nalagay sa peligro yung buhay nila. Ano? Start with the commencement. Why? Because the preeminence of Christ. You know what is the preeminence of Christ? Huh? And because of the what do you call this one? In Hebrews, superiority of Christ. You know what is the preeminence of Christ and the superiority of Christ? All of this is the sovereignty of Christ. Okay? Lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo na masama at saka maganda, all things work together for good to them that love God. That is the preeminence. So the Word of God in Colossians, actually, nakikita natin challenge to, influence to. Pero alam nyo kung saan si Pablo, saan si Paul? The epistle of Paul, of Colossians, wala siya dyan. Saan siya, Sir Jomar? In prison, right? Pero kailangan niyong sabihin, nung tumanggap ako sa Panginoon, hindi lang ang hindi maganda. Mayroon ding maganda. Sometimes hindi natin maintindihan yung mga pangyayari sa buhay natin, mga kapatid, because of this, the preeminence of Christ and the supremacy of Christ. Okay? 4 things for the preeminence of Christ. Number 1, hindi ikaw ang nagplano sa buhay mo. Plano ng Diyos na nandito ka ngayon. Kaya kailangan mo pag-isip-isipan kung hanggang kailan ka dito. Okay? Pastor, pagkatapos ng anniversary, wala na ako rito. Bakit? Ang laki ng pira na ginasto ko. Kung aalis ka pagkatapos ng anniversary, mag-isip-isip ka. Kasi ang Panginoon mayroong planong maganda pag ginawa mo. Kasi pagkatapos nito, masama ang loob mo, natisod ka, mayroon din plano ang Diyos na hindi maganda sa buhay mo. Tama? Ganon kasimple. So what? Anong part natin, Pastor? We need to become rooted. Rooted, ganyan eh. Diba? Pag sinabing rooted, alam mo yung mga treasure hunting? Hindi titigil yan. Hindi titigil. Sabi ng Family Marcos, 60% na mga ginto nandito sa Pilipinas. Hindi titigil yan. Tuloy-tuloy yan. Dahil may plano yan. Anong pinakaplano niya? Makita yung pinakaginto. Pinakaginto. Alam niyo mga kapatid, kung anong nagpapasaya sa pastor, anong nagpapasaya sa asawa ng pastor, anong nagpapasaya sa mga anak ng pastor, yung maganda lang sabihin ko ngayon, pero maya-maya, yung hindi maganda. Okay? Anong nagpapasaya sa pastor? Hindi naman yung literal na ginto. Alam mo kung saan yung tunay na ginto? Mga kapatid, nandito yun. Nandito yun. Kahit anong oras, kahit anong layo, kahit walang pera, magagawa ng paraan.
Dahil po, ginto po yung puso natin. Nandito yung tunay na ginto. Wala doon sa kabundukan at wala doon sa kuweba. Tama? Oo. The preeminence of Christ and the supremacy, the superiority of Christ, number one, to become rooted. That is the plan. Number two, not only that, rooted. Number two, it is a purpose. Oh. Sabi dyan, Colossians chapter 2. Colossians chapter 2. Ano sabi dyan? Verse number 6. As you have received Christ Jesus the Lord, what? So walk ye in Him. So walk ye in Him. Not only planted, not only become purpose. Okay? Bakit ka nandito? Tinong, bakit ka nandito? Ano bang plano mo? Oo. Ano bang plano mo? Ikaw na maganda, ano bang plano mo? At kung maganda ka, ano ba talaga ang purpose mo sa buhay? Maganda yun na pumunta ka ng church. Maganda yun na naglilingkod ka, nagsiserve ka. Ano ba talaga ang direksyon mo? Amen? Kasi mga kapatid, gagamitin tayo ng Panginoon. Pag ginamit ka ng Panginoon, the superiority of Christ, bawat kilos mo, bawat gawa mo, hindi masasayang yan. May kabuluhan to. May kabuluhan to. Okay, tapos na ako. Plan, purpose, number 3. To become rooted and built up. Sometimes, mammer na. Sabi ko kanina, confusing. But this word is paradox. Paradox. Bakit naghuhukay ako? Paradox. Bakit ginagawa ko mga bagay na ito? Bakit nagsasuffer ako? Bakit pa gusto kong gawin? Sometimes hindi, sometimes gusto ko. Paradox. What is paradox? Paradox, it means self-contradictory. Self-contradictory. Alam nyo ba na sa sobra yung stress at depressed, ma-stroke ka? Alam mo ba yun, Sir Rapi? Kaya mo bang pumunta sa church na yung paa mo ganyan na? Tapos yung bunganga mo ganyan na? Raymond? Hindi mo gusto yun. Ayusin mo. Kaya nyo ba yun? Yun ang paghandaan natin. Every circumstances, we have a consequences. Panginoon, ano nang mangyari? Maka-preach pa kaya ako pag ganito na? Subukan nyo. Hindi mo alam, paglabas mo yun, maaksidente ka. Matapakan ka ng e-bike. Balik. Yung paa mo, ganyan na. Ang tanong, makapunta ka pa rito? Hirap na gusto ka. Oo. Pag hiniwalayin ka ng syuta mo, lahat na tao dito, bagay tingin sa akin, broken-hearted ako. It's hurt. Kaya mo pa kaya maglingkod? Oh. 5 years ago, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, tulungan niyo po ako. Wala po akong pera, hindi po ako kilala, bahala kayo sa buhay namin. Yung misis ko nagtrabaho, yung anak ko nagtrabaho,
Pero wala kami pera. Mahirap intindihin yun. Yung tao, pastor, trabaho, ng trabaho, ng trabaho, ng trabaho. Pero pag dinanong mo, kamusta ang buhay? Ito, walang pera. Hindi ko maintindihan yun. Oo. Trabaho ko ng trabaho, sunog, kilay, lahat. Ice cream naman dyan. Ito nga, maraming pera dyan eh. Walang pera. Isipin mo, Hebrews chapter 13, verse number 6. Verse number 8. Hebrews chapter 13, verse number 8. Kung hindi ako nagkamali. Anong sabi dyan? Hebrews 13, verse number 8. Hebrews chapter 13, verse number 8. Look at this. Tingnan nyo. Jesus Christ, the same yesterday and today. And saan sinabi yan? Malakay. Old Testament. Old Testament. Ngayon ito, New Testament. May tatlo kang bagay na dapat intindihin bilang Kristiyano. Sabi ng Panginoon, the mountain is mine, the river is mine, the tree is mine. Your life is mine. Your girlfriend is mine. Your money is mine. Sabi ng Panginoon, everything is mine. Anong ibig sabihin, Pastor? May tatlong bagay na hindi natin bibitiwan. May mga nangyayari sa buhay natin na hindi maganda. Number 1, alam mo kung ano yon? Sa Malakay chapter 3, verse number 16? The tithes is mine. Jesus Christ, the same yesterday, today, and galit siya dahil yung tao, magnanakaw. Tama? Tithes is mine. Kung ginagawa mo yan, tandaan mo to. Tandaan mo to. Okay? A faithful man shall abound with. A faithful man shall abound with blessing. Tandaan mo. Pag naglingkod ka sa Panginoon, pagpalain ka. But let us be careful na pagpalain ka. Kasi, Preacher Darrell, Pastor Darrell, daming magsisilo sa'yo. Dami-dami mong pera, hindi ka naman namigay. Dami-dami mong pera, hindi ka naman napa-ice cream. Oh, bakit yung anak niya maganda? Yung anak ko pangit. Oh. Pag ginawa natin yan, sabi ng Panginoon, tithe is mine. Ano pa? Lahat tayo dito may pakiramdam. Tama? Nagiging Kristiyano ka, nagiging sensitibo ka. Tama na yun. That is wisdom. Ngayon sensitibo ka. Knowledge yun ng Panginoon. Okay? Maraming sisilo sa'yo. Maraming iiso sa'yo. Daming titira sa'yo. Dadaming marites sa'yo. Dadaming tatapon sa'yo. Dadaming susuntok sa'yo. Ang dami kaya. Pero anong sabi ng Panginoon? Vengeance is mine. Tandaan niyo, mga kapatid. Sabi kanina ni Pastor, nandito si Pastor Joel Neva. Best friend ni Pastor yun. Best friend ni Pastor yun. Pero 31 years, karelasyon ko si Pastor. Gulat siya sa mga na, karelasyon? Karelasyon ko siya? Oo. Anong ibig niyo sabihin, Pastor? He's a man of God. He's a man of God. He's a man of God. Oh. Sabi ng binata, sabi niya, Tay, ano bang ibig sabihin ng tatay? Anong ibig sabihin ng tatay? Sabi ng tatay, boy,
Hantayin mo, makapag-asawa ka. Malalaman mo ang pakiramdam ng isang tatay. Ano bang pakiramdam ng isang tatay? Hindi mawala yan sa paningin niya kung saan tatakbo yung anak niya. Okay? Hindi mawala yan sa paningin niya kung sino ang kalaban ng anak niya. Nakuha niyo? This is gold. Ang Panginoon hindi tumitingin dito. Ang Panginoon hindi tumitingin kung ano kakapal yung mukha mo. Kung ano-ano mga Korean product na nilagay mo dyan. Tumitingin dito ang Panginoon. The tithe is mine. And the vengeance is mine. Kailangan po natin mag-ingat. Sabi niya, Tay, ano naman yung pakiramdam ng lolo? Lolo ko na kasari? Sinong lolo dito? Salamat, may lolo. Hindi ma-explicar, hindi ma-explain, hindi mabigay ng definition ni Pastor Ulo ba lang kung anong pakiramdam ng isang lolo. Alam nyo? Ako, hindi pa naman ako lolo. Pero parang nanamdaman ko. Kasi may apo na ako rito. Si Jilin. So, mas mahal ng lolo yung apo. Yung sa anak. Kuha nyo? Sabi ng Panginoon, my tithes is mine. Tayo, madamo tayo. Paano maramdaman nang hindi na sa'yo kukunin mo pa? Anong tawag mo doon? Hindi sa'yo kinuha mo. Anong tawag mo doon? Yung anak, 9 na buwan, binilhan mo ng mamahaling gatas. Mamahaling gatas, talagang nilagyan mo ng kulambu yan na hindi mapasukan ng lamok. Tapos api-apihin ng ibang tao. Ano? Masakit yun. Masakit yun. Hindi naman babanat yung ginawa mo. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Number 3, itong mahirap. Lahat tayo dito Kristiyano. Alam mo, pag Kristiyano ka, after 5 years, after 3 years, after 15 years, after 20 years, pagpalain ka ng Panginoon. Naniwala kayo doon? Naniwala ako doon. Oh. Si Brother Ramel, tingnan mo ngayon, may mga batang malulusog. Oh. Wala pa salamin yan. Nung binata, sinasama ako ni Pastor Bong. Ang pangit ni Brother Ramil noong unang panahon. Pero, tingnan mo yung mga anak niya. Pwede kayong tumayo mga anak. Pwede. Oh. Lahat na binata, Pastor, sabi, pwede kayong tumayo? Pwede tumayo? Pwede lang. Pwede. Ayun. Tingnan mo. Ayun pa. Sabi ng mga bina, ayun pa sa likod. Tingnan mo yan. What is that? Nung pinatayo yung anak niya, Preacher Darrell, sabi niya, you know what? That is the wonders of God. The wonders of His hands. Okay? Kasi mga anak, pagpapala. Psalms 127, verse number 1 to verse number 6. Children are heritage in the Lord. What is that? God said,
the glory is not yours, is mine. Kung pinagpala ka ng Diyos, binigyan ka ng Diyos na malalaking mga kumpanya, malaking pera, binigyan ka ng Diyos ng katalinuhan, pumasa ka sa board exam bilang attorney, bilang teacher, is not your glory. Kanino glory yan? Sa Panginoon yan. Hindi mo kayang kunin yan. Biyaya ng Diyos yan. To become rooted and build up. Grow deeply. Grow higher. Sabi ng pastor na matanda, Brad, the more you bless, the more you humble. The more you bless, the more humility. Because God lift up the humble. Sabi niya, habang tumatanda yung kawayan, lumayo po. Huwag tayo magyabang. Isang pitik lang ng Diyos, lahat mawala. What shall it profit a man if shall gain the whole world and lose his own soul? Sabi ng pastor na matanda, yung palay habang naluluto, yun po. Amen? Yung palay habang tumatanda, sumasarap. So it is nice to become rooted and built up sa gawain ng Panginoon. Kahit ano pang degree mo, huwag ka magmayabang sa Panginoon. Kahit janitor ka lang, bigyan mo puri ang Panginoon. The tithe is mine. Number 2. Vengeance is mine. Number 3. Glory is mine. The commencement. Gusto niyo pa? Number 1 pa lang tayo. It commencement. Number 6, suwok. It means it's continuous. It's commencement, it's continuous. Mga utod, mga kapatid, minsan pag mainit, mahirap magpatuloy. Minsan pag wala kang pera, mahirap magpatuloy. Sometimes, may trouble, may problem, napakahirap. Alam niyo, di niyo ba alam, ang gaganda ng mga damit ng mga pastor, sa labas lang yan. Magaganda yung ngiti ni Pastor Bo. Pero pagkatapos nito, umastruggle yung isip niya. Ang dami nila. Meron pa nga, Pastor, salamat sa anniversary, ha? Napasalamat na. Tapos, step pa yan. Pastor, natutuwa ako sa anniversary niyo. Step pa yan. Ang ganda, Pastor, ng start ng church. Ang dami ng people. Pastor, wala ba tayo dyan? Nakaupo lang dyan. Umistruggle yung isip mo. Tayo ngayon masaya dito. Pero tandaan mo, pag umuwi ka doon naman mag-start yung sanglibutan na atake sa'yo. Itira sa'yo. Suwok! It commencement, it continues. Mga kapatid, pag nag-start ka sa Panginoon, pag inumpisahan mo ng maayos, tapusin mo ng maayos. There are people good to start, but there are not good finisher. So the blessing of God
Not only to start, but it continues. Tandaan natin, sabi ng kanta, the longer I serve Him, the sweeter He grows. Tandaan mo, hindi tayo uwi ng luhaan. 1 Corinthians chapter 15, verse number 58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the word of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Walang talo sa paglilingkod sa Panginoon. Habang nagpapatuloy ka, mayroon kang reward. Mga kapatid, faithfulness is good. Faithfulness is good. But sometimes faithfulness is not good if you are not effective. Sabi ng gwapo dito, okay lang trabaho ka. Trabaho ka lang ng trabaho, pero hindi mo iniisip, pinapaganda yung trabaho mo, it becomes a problem. Kailangan natin magiging dalubhasa sa gawain ng Panginoon. Tingnan nyo ngayon, maraming anak ng pastor, umi-excel. Labharan yan. At saka, pag binigay ng Panginoon yan sa iyo, mga kapatid, yung tuburan, alam niyo yung tuburan? Yung tuburan, alam nyo? Ano yung pastor? Ha? Bukal? Kunti lang naman yan eh. Kunti lang naman yan eh. Kunti lang naman, Tinong. Kunti lang yan. Kunti lang yan. Saka kunti-kunting yan. Yung isang drum mapupuno dahil sa kunti-kunti. Mga kapatid, ang ibig yung sabihin, pag nag-flowing yung pagpapala ng Panginoon, continuation yan. Hindi mo mapigilan, ma-hindrance, ma-distract yung kamay ng Diyos. That is the wonders of God. And the wonders of His hands, Sir Jomar. It's continuation. It's commitment, it's continuation, and last. Hindi ko natatapusin. Hindi ko natatapusin. Kasi iba na yung tingin niya sa akin. In verse number, Colossians chapter 2, verse number 7, look at this. Look at this. Pinagsama-sama ang mga bagay dito sa verse number 7. Tingnan nyo. Pag sinabing rooted, that is speak of tree. Right? Kahoy. And build up. Pag sinabing build up, hindi pwede kahoy yun. Building yun. Tama, Sir Jomar? Pinagsama. Rooted. 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 And what? Build up. We need to grow deeply, and we need to grow up. Look at this. Verse number 7. Rooted and build up in Him, and what? And established in the faith. Established in the faith. As ye have been taught, abounding therein, with thanksgiving. Pag dumating to mga kapatid, sabi ko sa iyo, kulang yung salitang Panginoon. Maraming salamat. Ma'am Julie, pag dumating yung tamang panahon, kanina pa lang, iyak ka na eh. Pag dumating yung tamang panahon, hinantay ka ng labuan mo. Sa pintuan pa lang, anong nasa sa isip mo? Panginoon, for how many times ginawa niyo sa buhay ko? It hurts. But now, Lord, maraming salamat. What is this? Not only commencement, not only continuation, but it is consolidation
Consolidation. Pinagsama. Bigyan mo ng pansin. Pinagsamang mga bagay-bagay dito mga kapatid. It consolidated. Rooted, it means grew like a tree. Built up, grew like a building. Firm, not only firm, but full. Mga kapatid, sa buhay Kristiyano, kailan ka nagiging masaya? Sa paglilingkod mo for how many years, kailan mo naranasan naging malungkot ka? Parang parehas, Pastor. 50% malungkot, 50% masaya. So, ano kailangan natin? Not by environment, not by influence, but it becomes rooted in Him and built up in Him. Gusto mo bang maging masaya? Gusto mo bang maging masaya? Gusto mo ba ang Panginoon ngumiti naman sa'yo? Tayo tayo. Tayo tayo. Tayo tayo. Ang tanong ko ganito, ngingiti ba ang Diyos sa buhay Kristiyano? Ngingiti ba ang Diyos sa buhay mo? Ang dami mong pinagdaanan, pero tinuloy-tuloy mo. Ang daming kalungkutan, pero tinutuloy-tuloy mo. Maraming problema, pero tinutuloy-tuloy mo. Gusto mo bang umiti ang Diyos sa buhay mo? Kung gusto mong umiti ang Diyos sa buhay mo, lapit sa altar nito. Sinong una? Sinong una? Amen. Siya lang ba? Minsan mga kapatid, kailangan natin durugin yung ego natin. Yung pride natin. Masaya ba ang Diyos? Sino ba? Sino pa? Huwag na yan. Alam mo ang puso mo. Alam mo ang isip mo. So, Lord, there's something for you and that's speaking to our hearts right now. Reminded by God's word. So, makita naman sa iyo sa hapon nito. Kapatid, ang buhay natin, yung ups and downs niya. Bakit maraming mga Kristiyano wala na ngayon? Bakit maraming Kristiyano kasasabi na pinipin na labis na hindi na nagpatuloy kasi nga pumituloy nito. Hindi sila gaano nakaugat. They are not rooted. Deep rooted. Kaya buhay spiritual nila is not even built up. Kapatid, lapit mo sa sarili mo. Gusto mo bumubuhay mo. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, magbabakami po ako sa inyo. Maglilingkod po ako sa inyo. Diyos mo, Father. Sige po. If that is your heart's desire, that God will use you. When it comes, or you want to surrender your life, it's still come. Maraming din na decision mo kung kaya kayo sa buhay mo. And you want God to guide your decision.
may problema ka. Lagi gusto mo. Sino mo mo. If God is something for you, and God is speaking right now, just look and pray and talk to the Lord right now. Our gracious and Heavenly Father, we thank you so much for your words. Thank you for your messenger this afternoon. And thank you for the message that you have given to us. A reminder for us. Dari naman sa buhay po namin, we are not contractual Christians. Hindi po kami nililingkod sa inyo for a period of 5, 10, 20, 30 years. Hanggang nandito kami sa ibabaw ng lupa. Kahit na kami umudugod na, alakasakit na, nandyan pa rin magpatuloy na maglingkod sa inyo. Until na kami kukunin ninyo or the rapture. Sa aming pagsamantalang pagbiwalay natin yung pagpatay sa amin, mapatira po namin ang hila para kasi nagramdaman pagaligid. Mapatira po namin sa pagkalang bigyan yung po na kapalinyo. At yung mga patira po namin sa pagkabaw, bless them, Father. May mga negosyo, bless their business, Father. At hari na, makita niyo po ang bagay sa amin na dapat, patuloy na naglilingkod sa inyo hanggang sa ikalawang kawalan. Lahat na po ang dadalangin, pinasalamatan sa mga sa mga ni Kristo, sa aming Diyos yung baligtas. Amen. Okay, maraming salamat po. Are you happy this evening? Amen. Maraming salamat kayo. Okay. Dahil masaya na kayo, tayo po ay magbibigayan. Amen, mga kapatid? Amen. Okay. Tawagin natin ng kapatid na Arjun. Saan sila doon? Arjun? Ay, baby. Kapatid na natin. Para sa ating pagbibigayan. Umaya po. Amen. Tayo po din na lahat mga kapatid. Tayo po manalangin for our tithes and offering. Ang maraming Diyos sa banal at dakila, kami po ay pupunin pa ang salamat, Panginoon, sa isa pang napakagandang mensahe na isip namin mula kay Pastor Joy. And Lord, praying, Lord, na mas lalo pagpalain ang aming gawain. At dinahin po namin, Lord, may Diyos sa Panginoon ng aming tithes and offering upang magamit sa ikalalago ng inyong gawain. Ito, aming sama kailangan sa natalis sa pangalan ni Jesus, namin Diyos na kapagligtas. Amen. Pili ko tayo ng